Ay nako. Yung susunod nating topic, mga kababayan, Vice Presidente to. Ano po? Eto. Mapapakamot ka na lang sa ulo eh. Oh, no? Dito, saan ba to? Press 1 PH. Ayan, hindi po ako gumawa niyan o hindi po ako ang nagbalita nito. May reactionan lang po natin kung sakaling totoo to. No? Sabi ng nagbalita, press1.ph, mga kababayan. Ano daw yung nalalaman nila so far? No? Sabi dito, what we know so far, Chinese Link Network. No? O yan. So, link na Chinese network. Inano ko lang, inulit ko lang. Ano? Chinese Link Network amplifies anti-PH sentiments. Ano po? While pushing content related to Sara Duterte. Basahin natin yung ilalim. Pro-China, formerly Twitter. Ano? Pro-China account are running a coordinated campaign against President Marcos Jr. and the Philippine West PHC West Philippine Sea Airport. Ayan. While amplifying content favoring BP Sara Duterte. Kung totoo man ho ito, mga kababayan, tatagalugin ko lang ng mabilisan, isang Chinese network ang ang kumukontra, yung naglalabas ng mga vlogs na hindi maganda para sa Pangulo, hindi pabor para doon sa isinusulong natin sa West Philippine Sea, mga kababayan, no? Tapos, ang vlog kay Inday Sara Duterte yung mga pabor kay BP Sara. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano iisipin nyo dyan, mga bossing? Ano po? Isang network, Chinese network, no? Ang mga ipinapalabas, puro kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga ipinapalabas, puro kasiraan, no? Na pumapatay doon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Tapos, sa kabilang banda, ang makikita naman ho natin, yung mga content nila, puro naman po pro Inday Sara Duterte. So ngayon, ano iisipin natin dyan, mga bossing? Nakakatakot lalo ang Vice Presidente, no? Yung mga sinasabi po o yung mga binalita ni Katrina Ponce Enrile, mga bossing, na merong tawag ito, pondong nanggagaling sa China at merong isang tao, nabanggit yata si Martin Andanar doon, na nagko-connecta para doon sa pondo ng China papunta sa mga Duterte, yun na lang ang maiisip mo dyan, mga bossing. Ano? Kung pagtutugma-tugmain mo yung mga nangyayari at pagtutugma-tugmain mo, mga kababayan, yung kanilang mga komento, yung mga ginawa nila nung panahong sila ay nanunungkulan tungkol sa West Philippine Sea, pabor na pabor ho sa China, mga kababayan. Ano po? Pabor na pabor sa China. Ngayon, maiisip mo na lang, mga nagtataksil ba talaga ito sa bayang Pilipinas? Ano po? Para masira ang presidente, para masira yung ipinaglalaban natin sa West Philippine Sea, magpalabas tayo ng mga black propaganda laban kay Marcos. Ito daw po yun, yung Chinese Link Network, pro-China, no, na network. Tapos, sa kabilang banda, ang mga content na inilalabas, related daw po kay Inday Sara Duterte na papabor sa ating Vice Presidente. Ngayon, ang tanong natin, talaga ba silang konektado sa China, mga bossing? Na kung bakit hindi makapagsalita ang ating Vice Presidente sa usaping West Philippine Sea, dahil nga po, baka mapagalitan ni Xi Jinping. Dahil nga po, baka yung kandidatura sa 2028 mawala po. Kaya no comment na lang. Di ba, mga kababayan? No comment na lang. Sabi ni Lourdes De Leon,
big sa aming mga loyalista ang pagsuporta ni Amy sa mga Duterte, no? Dahil kapatid siya pero ipinahiya niya si PBBM. Sayang, idol ko pa naman siya. Kinampihan niya ang mga Duterte. Oh, talagang yung ibig ni Sara kay PBBM ay planado. Yan ho talaga kasi ang maiisip natin dyan, mga kababayan. Bukod po doon sa mga nagbabalita at nagsasabi na merong mga pondong nanggagaling sa China para pagsira-sirain ang Pilipinas, para yung mga vloggers nila meron panchicha, yung mga et cetera ganun, tumutugma ho, mga kababayan. Di ba? Kaya nga sabi nung iba, nako, hindi namin iboboto. Hindi namin iboboto yung mga kandidato na pro-China. Sabi ni Nico Santos, Boss Mark, may pondo galing sa China ang mga Duterte. Sabi ni Mary Ann Yabok, sabi kasi ni PBBM, hindi pa panahon kasi dyan pa mga tuta ni Sara sa Senado. Bato, Go, Bilyar, yan, oo nga ho, mga kababayan. Mamaya pag-uusapan natin yan. Dito muna tayo. Ngayon, tumutugma din ho dito, mga kababayan, yung pag-alis sa ating Vice Presidente. Doon sa anong pangalan niya, nakakalimutan ko. NPC. Tama ba ako, NPC? Doon sa pagtanggal sa ating Vice Presidente na nagngingit-ngit ho sila, bakit tinanggal nyo ang Vice Presidente dyan sa yan? Sa samahan na yan. Saglit lang, nyo nga sa akin. I-remind nyo sa akin yung nasibak ang ating Vice Presidente at yung mga DDS galit na galit po. No? Nasa dulo ng dila ko, iinom lang ako ng ko. Medicine. Nakakalimot na tayo. NSC, sabi ni Jordan. National Security, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba mali yung hakbang ng ating Pangulo o ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtanggal sa national security sa Vice Presidente? Kung alam mo na may mga ganitong balita. Di ba? Na kung alam mo na talagang sila ay malapit doon sa mga kalaban natin sa West Philippine Sea. Sabi ni Grace, tama lang, spicy piatos ng China. Di ba mga kababayan? Ang presidente at ang gobyerno ng Pilipinas, isama mo na po ang sambayan ng Pilipino. Ngayong panahon po na to, hindi na po bobo ang tao. No? Ang dali pong i-analyze, mga kababayan, nung mga sitwasyon nila at nung mga kilos nila, mga bossing. Kaya ako, para ho sa akin, mga kababayan, yung pagkakasibak ng ating Vice Presidente diyan sa National Security Council, tama lang po. No? Biglang bumanat si Inday Sara Duterte. Naalala nyo? Yung nanggagalaiti siya, may press con siya, meron siyang interview doon. Hinihiling ko, bigyan nyo ko ng minutes of the meeting, sabihin nyo sa akin kung ano yung mga napag-usapan ninyo, etc., etc. Kung kayo si PBBM, ibibigay nyo yung mga napag-usapan? Hindi! Hindi ko papansinin yan. Kaya ka nga namin sinibak, kaya ka nga namin tinanggal eh. Kasi nababali-balita na kayo konektado doon sa kalaban natin sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin namin kung ano yung mga pinag-usapan. Sasabihin namin kung ano yung mga napagmitingan, kung anong depensa ang gagawin kapag sila ay rumaratsyada na. Hindi. Di ba, mga kababayan? Kaya yung sinasabi nila, pinupolitika ang mga Duterte. Pinupolitika si Inday Sara Duterte. Tignan mo, pati naman sa National Security Council, sinibak siya, wala namang kinalaman. Meron pong kinalaman. Melski! Manigas ka, Amy. 0 vote daw, sabi ni Melski. Meron pong kinalaman, mga kababayan. No?